Ito, on a related note, kasi may bago din tayong mga developments apart from yung final last week. Kanina, in-announce ng ICI that they're already recommending the filing of charges sa Senator Joel Villanueva and Senator Jingoy Estrada at iba pang mga opisyal. Kasama na rin si former ako Bicol Rep Zaldico at si former Caloocan Rep Mitch Kahayon. Uy, yeah. Tapos si Commissioner Lipana, di ba? Sabi mo ba? So, tsaka siyempre, si dating Yusek Bernardo. Anong tawag mo kay Jingoy, yung pangalan dati? Si Sexy. Sexy. Yun ang dumikit sa kanyang pangalan si Joel ang tawag natin, Pastor. So, but anyway, it's really, kahit pa paano pala, despite our misgivings or rather the fear that walang magagawang ICI, they have started to move, no? Well, took them a long time, and it took them a long time na mag-agree dun sa public hearings na, di ba tayo, ang tagal na natin nananawagan dyan. Right. Along with kung sino-sino mga senador, sila Senator Kiko Pangilinan, Congresswoman Laila De Lima. Ang daming nagko-call for that. Pero at least ngayon, that's already there. They're doing it. And at least umandar na ito. Ngayon, ang bola ngayon nasa ombudsman. Diba? To file the necessary. Kanina, narinig ko yung press conference ni Ombudsman Boying Remulla. At ang kanyang commitment, sabi niya, before November 25, some cases will already be filed before the Sandigan Bayan. Ganyan siya ka-confident? Sabi niya kasi, meron ng mga preliminary investigation na nasimulan. Sa DOJ? DOJ and level ng Ombudsman. Oh, okay. So, they're coordinating them with DOJ kasi some of the cases, violation ng revised penal code, direct bribery, corruption of public officers. And so, ang sinasabi niya, yung iba, in the pipeline na, and nagbigay siya ng date. Nagulat ako kanina, November 25. Sabi niya, even before that, meron nang maipa-file before the Sandigan Bayan. And ito yung isa pinag-usapan natin last week importante na maging mabilis ang resolution ng mga kaso. Dahil, di ba, last week we were talking about yung nangyari sa Napoles cases. When they drag on, diba parang ang laki nung tendency na nakakalimutan, nawawala na yung mga witnesses, nawawala ng momentum, and ultimately, walang nananagot. So ako sana dito, very, very optimistic yung perspective na kung mag-speedy trial dito, mapafile ng maaga, and then binanggit niya kanina, mukhang they're talking to the Supreme Court in the Sandigan Bayan kung pwede magkaroon ng continuous trial to ensure na mabilis na maging resolution. That would be a huge step, diba, to ensuring na magkakaroon ng accountability talaga sa usaping ito. There's a literary phrase that describes justice, no? The wheels of justice grind exceedingly slow, which aptly describes the Philippine judicial system. But remember, si Senator Frank Drilon mentioned a while ago to us through text that, I'd like to ask you if you also concur in that belief that if and when Senator Jingoy and Senator Joel are arrested and incarcerated, that will quiet down the public anger. Do you agree? Ako, it will go some way towards reassuring yung mga kababayan natin na merong pupuntahan itong prosesong ito. Kasi tingin ko yung inip, yung galit, ang pinagmumula nun, walang nakikita Walang nakikitang movement Puro salita And nung nawala yung, di ba, pinatay na yung House investigation. Yung sa Senate, mukhang November 14 na uli ang resumption. Tapos, for the longest time, walang nakikitang proceeding sa ICI. Right. Hindi mo maiwasan na ilang beses nang napaso ang tao Di ba? Ilang beses na tayong dumaan sa ganitong klaseng skandalo, corruption scandal, makakaroon ng madaming ingay, and then, sa dulo, walang mananagot. So ako, kung magkakaroon ng pag-file ng kaso sa mga senador, congressman na napangalanan, maa-aresto sila, and most significantly, matutuloy yan into an actual trial and maybe a conviction at the end, depende sa ebidensya. That will go a long way sa pag-restore ng tiwala dito sa na ang gobyerno ay may ngipin pa pala. You're a criminal law professor. What do you think? Matatapos ba ito lahat sa panahon ni BBM? Well, ako kasi I can only go by yung experience natin Mabagal talaga dito Yan. And ang mga abogado dito, lalo na yung mga high-priced lawyers na hina-hire ng mga humaharap ng ganyang mga kaso, ang talent niyan patagalin Yeah, o nga So, kaya nga talagang dapat yung
speedy trial talaga. Yeah, yun yung isang importante nating Pero the justices in the Sandigan Bayan were the same justices who cleared the previous 3 senators. So would that be siguro dapat wag na lang malagay sa kanila yung mga kaso, no? Well, ako nagtitiwala pa rin naman ako na iba yung situation. Gaano kalaki ang tiwala mo? Well, ang tiwala ko hindi pa doon sa institutions. Ang tiwala ko doon sa tao eh. Di ba, ang laki ng galit ng tao ngayon. Grabe. Tao yung mga justice. Ang tiwala ako nasa taong bayan. Na nandun tayo sa punto ngayon na sawan-sawa na ang mga Pilipino sa paulit-ulit na ganitong kwento. Diba, lalabas ang skandalo, merong arestuhin kunyari, kakasuhan, pero sa dulo walang pupuntahan. Ako tingin ko, meron ng talaga meron ng sawa. At sa tingin ko ngayon, kung hindi nila papakita na seryoso sila, baka yung galit mag-overflow.